Good morning. Welcome sa ating walking talk video on SSS death benefit. So pag namatay ang isang SSS member, ang kanyang mga beneficiaries ay makakakuha po ng benepisyo under sa SSS death benefit. Ito po ay either pension or lump sum. So una, discuss po muna natin yung hierarchy of beneficiaries o yung kung pagkasunod-sunod ng antas ng karapatan para entitlement or para makakuha sa SSS death benefit. Ang may pinakamataas na karapatan sa SSS death benefit ay ang kanyang legal dependent spouse at mga minor, legitimate, illegitimate, legally adopted at legitimated children. Ang ibig sabihin po ng i-discuss ko lang ng konti yung legitimated children. Ang ibig sabihin ng legitimated children ay yung mga batang pinanganak nung kayo halimbawa nagli-live-in pa kayo noon as common law spouses. And then nagpakasal kayo later on, yun po yung tinatawag na mga batang legitimated through a subsequent marriage. Pero ang legitimation po ng mga batang yan ay dapat fina-file din po muna sa local civil registry. So pag ganun po yung sitwasyon ng mag-asawa, i-file nyo muna sa local civil registry yung legitimation ng mga bata. Kasi mayroong pong dyan, may proseso po dyan, may administrative process na ginagawa muna bago maging legitimated through a subsequent marriage. So ang pangalawa, sa antas ng karapatan, ay ang mga parents. So pag wala pong asawa yung namatay, walang mga minor na anak, ang unang makakakuha dyan is yung mga magulang. Okay? So ang pangatlo sa antas ng karapatan ay ang mga designated beneficiaries. So designated beneficiaries, ibig sabihin halimbawa pag walang ang asawa yung namatay, walang legal spouse, walang mga minor, wala ring parents na unang makakakuha. Pag naglagay pa siya ng ibang beneficiary doon, bukod doon sa dalawa, yun po yung mga makakakuha, yung mga designated beneficiaries pag walang nakalagay na asawa or mga wala din parents. Designated beneficiaries ang susunod na makakakuha sa benepisyo. Pang-apat sa hanay ng karapatan ay ang mga legal heirs. Ibig sabihin pag wala yung unang tatlong diniscuss ko kanina, makakakuha na dyan is yung mga kamag-anak na nung ng namatay, yung mga descendants niya, yung mga ibang descendants niya, tsaka yung mga ibang collateral relatives. Ang pwede lang mag-claim po sa death benefit pag nahantong na tayo sa mga designated beneficiaries at saka sa mga legal heirs ay yung mga merong mga blood relations sa namatay. So yun po yun yung pagkasunod-sunod ng nung beneficiaries. Legal spouse muna, mga minor na anak, pangalawa parents, pangatlo designated beneficiaries bukod pa sa parents at saka sa mga legal spouse at minor children. Pang-apat ay yung legal heirs. So ano makukuha po? Dalawang klase po makukuha sa death benefit. Ito ay ang pension at saka yung lump sum death benefit. Una, pag may asawa yung membro, magpe-pension po siya pag nakapagbayad ng at least 36 months yung namatay before ng semester ng ng kamatayan. So magpe-pension po yung asawa at saka yung mga minor na anak. Pag below 36 months naman po ang nabayaran ng member, lump sum death benefit po makukuha ng asawa. Ito po yung ang tinatawag na lump sum death benefit, yung minsanang bayad lang po yan. One time lang. So sa mga parents naman po, mga legal heirs at saka yung mga yung designated muna at saka yung legal heirs, hindi po nagpe-pension ng yung tatlong yon, yung parents, designated beneficiaries or legal heirs. Lump sum lang po ang nakukuha nung tatlong yon, whether or not nakapagbayad ng
36 months and above yung yung member Nagpe-pension lang po ang parents pag in case na work connected yung pagkamatay ng member. Ito naman po yung under sa under sa EC program na yan, employees compensation. Pag work connected, yun lang po yung sitwasyon na nagpe-pension yung parents for 5 years. So magkano po yung basic pension? Ang basic pension po para sa mga membro na nakapagbayad ng at least 36 months but less than 10 years ay 2,000 po. Ang mga minor na ang dependence pension po nila ay 10% po ng basic pension ng legal spouse or 250 pesos per child, whichever is higher. Sa mga members naman po na nakapagbayad ng 10 years or more but less than 20 years, ang basic pension ng dependent spouse ay 2,200 pesos. Yung dependent children naman is 10% ng basic pension or 250 pesos, whichever is higher. Sa mga member naman po na nakapagbayad ng 20 years and above, ang magiging basic pension ng legal spouse ay 3,400 pesos po. Yun po yung minimum po na pension yun. Sa dependent children naman po, yun po 10% ng basic pension or 250, whichever is higher. So importante po na makapaghulog po tayo ng SSS, maging membro po tayo para sa mga di inaasahang pangyayari. Meron pong safety net ang ating pamilya. Hindi po natin maiiwanan na wala man lang tatanggapin na panustos sa mga basic financial needs po ng mga maiiwan ng asawa at saka mga anak. So magmembro po tayo. Bayaran po natin ang ating SSS contribution regularly. And palagi po nating i-check ang ating membership. I-monitor po natin kung nababayaran po ito. Magandang umaga po. Tayo po mag-exercise regularly para magkaroon po tayo ng malakas na pangatawan at kaisipan. Okay, bye-bye po.